Nakipag-bonding pa si Sabina sa anak hanggang sa dumating ang sundo niya na maghahatid sa kanya sa TNS. Kinakabahan siya dahil first time niyang magpresenta sa kliyente. Dala ang kumpanyang Ortega Shipping Company. Mabuti na lang talaga nasubukan niya maging ahente din ng kung ano-ano sa Canada noon. Pinabibigay ho ni Sir Calvin. Inabot sa kanya ng driver ng isang bouquet ng bulaklak. May maliit na note doon na nakasulat, "Good luck on your first client. I trust you." Pinigil ni Sabina na ngumiti. Hindi rin niya sinamyo ang bulaklak dahil baka makita pa ng driver at magsumbong kay Calvin. "Traffic ho ba sa dadaanan natin, Kuya Bal?" Tanong niya sa driver. "Medyo matraffic ho sa Cubao, pero maghahanap na lang ako ng alternative way para hindi tayo malate." "Salamat ho." Ipinikit ni Sabina ang mga mata at sinandal ang likod sa leather seat para ma-relax. Pero habang papalapit sila sa opisina ng TNS, ay lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Sana lang ay mapagbigyan siya ng pagkakataon na makausap ang CEO ng TNS. Ito ang una niyang attempt na isalba ang kumpanya. Kapag nabigo siya dito, ay pagtatawanan lang siya ni Darius Ortega. Busy ang opisina ng TNS pagdating ni Sabina. Naghihintay siya sa lobby ng halos 1 oras. Nagulat din siya nang sabihin ng sekretarya na pinapatawag siya ng CEO sa opisina nito. Gusto niya nang mawala ng pag-asa kanina dahil 4 silang humingi ng appointment na pinaghintay pero ang 3 ay umuwi na dahil hindi na daw kayang i-accommodate. Dinala siya ng sekretarya sa isang malaking opisina. Naghintay siya doon ng 5 minuto. Nagulat siya dahil halos kasing edad lang ni Calvin na lalaki. Ngumitit at nakipagkamay. Ipinakilala niya sarili bilang acting vice president at finance head na siyang posisyon ni Sarina sa kumpanya. "Wala naman talaga akong balak na makipag-usap ngayon kahit na kanino dahil may meeting pa ako sa Ortigas ng 1:00. But when I see you, I had to ask my secretary your name. And what's your business here?" Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Maganda pala na may charm pa siya sa lalaki dahil nagiging advantage sa kanya sa mga ganitong pagkakataon. "Thank you for your time, Mr. Gumabaw. I hope you don't mind if I talk about my company for a little." "I know Ortega Shipping Company very well, Miss Torres." "Si Calvin pa rin ba ang boss mo?" "Yes, sir. I am glad you know him. That arrogant man was the reason I stopped getting the services of your company, Sabina." "Hindi naman daw nila kami kailangan." "I'm sorry for that, Mr. Gumabaw." "Harvey." Pagtatama nito. "Just call me Harvey. Dahil hindi naman nagkakala yung edad natin. At tungkol dito sa proposal mo, pag-aaralan ko muna at titingnan ko kung kaya ko kayong bigyan ng isa pang pagkakataon." "I hope you do, Harvey." Nagbitaw si Sabina ng matamis na ngiti. "I want to restore the good relationship between TNS and Ortega Shipping. I will assure you that our services and prices will improve and our customer service would be excellent under my supervision. May I have your calling card?" Mabuti na lang dahil nakapag-rush si Sabina ng sarili niyang calling card sa opisina kahapon. Sariling sikap lang niya yon. Nang abutin sa kanya ni Harvey ay alam niyang sinadya nitong mahawakan ang mismong kamay niya. Kanina lang na nakipagkamay siya ay halos ayaw nitong bitawan yon kung hindi lang siya na mismong bumawi. Pero dahil kailangan niyang mapasagot ng oo si Harvey ay kailangan niyang ignorahin ang pang-aakit nito. Humaba pa hanggang 12:00 ang pag-uusap nila na tinanong na yata ang istorya ng buhay niya. Sinakyan niya lang ang pag-uusisa nito sa buhay niya dahil kailangan niyang ma-establish ang magandang samahan ulit ng TNS at Ortega Shipping. Pagkatapos ng meeting ay tinawagan naman ito ang sekretarya at sinabing may meeting sila ulit. Kinabukasan para pag-usapan kung paano babalik ang Ortega Shipping bilang shipping line ng mga kargong ipinapadala ng TNS sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Hanggang sa paglabas ni Sabina sa lobby ay inihatid pa siya ni Harvey. Tuwang-tuwa naman siya dahil positive ang una niyang subok na manligaw ulit ng kumpanya. May ipagmamalaki na siya kay Darius Ortega at lalong-lalo na kay Calvin na nagbigay pa ng bulaklak kaninang umaga. "Sa opisina na ho tayo, Kuya Val. Ang sarap pa ng kwentuhan niyo ng Harvey na yon. May pahalik-halik pa sa pisngi mo ah." Nagulat si Sabina ng salip si Val. Ang nasa driver's seat ay si Calvin. Umikot kaagad ang mata niya sa inis. "Congratulate me. They will reconsider our offer.
Bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan si Val? Pinabalik ko na sa opisina. Kailangan ba talagang bebeso pang lalaking yun sa'yo? Pwede ba, Calvin? Kung gano'n ang kaliit na bagay, wag mo nang ipagkatalo sa akin. Ang mahalaga, nakuha ulit natin ang kliyente. Bakit diyan ka umupo? Sit beside me. Tinuro nitong upuan sa harap. Wala man lang siyang balak na tumabi kay Calvin. Dahil sa inis niya ay alam din niyang hindi siya mananalo dito. Lumipat din siya sa harap bagamat pabagsak niyang isinarang pinto. You didn't answer my question. Bakit ikaw nandito at hindi si Kuya Bal? We'll be having a date lunch. Nagustuhan mo ba ang bulaklak? Okay naman. Hindi mo naman ako kailangan bigyan ng bulaklak. Why not? You are my special woman. Oh, baka naman yung Harvey na yun ang gusto mong magbigay ng bulaklak sa'yo. Umirap si Sabina ulit sa inis. Bakit ko naman gugustuhin mabigyan ng bulaklak nun? Bakit pa kayong mga lalaki ang hilig niyo magbigay kulay sa mga ganon? I'm jealous. Gusto ko, ako lang ang hawak ng kamay mo at ako lang ang hahalik sa'yo. Kung boyfriend niya yung totoo si Calvin ay baka kinilig pa siya sa pagsiselos nito. Pero kanina lang sa pagkainan ay pinarealize na sa kanya ng mama niya na si Sarina ang mahal nito. Saan ba tayo magla-lunch? Sa Green Hills. Green Hills? Bakit dun pa? Malapit na lang sana sa opisina na makapagtrabaho tayo kaagad pagkatapos kumain. We're not going back to office. Total magandang resulta ng pakikipag-meeting mo sa TNS. We're gonna celebrate. Wala pang ang resulta eh. Saka na kapag napirmahan na nating pare-pareho ang contract of agreement. But I want to spend my time with you. Alone. Pag-emphasize pa ni Calvin. Ano naman ang gagawin natin pagkatapos kumain? Bibisitahin natin ang kondo na kinuha ko para sa atin. Bibisitahin? Kagad tumagundong ang dibdib ni Sabina sa kaba. Gusto niyang lumubog sa kinauupuan nang lumingon si Calvin sa kanya dala ang pilong ngiti. Sa isang mamahaling restaurant siya dinala ni Calvin. Tahimik lang siyang kumain habang ito ang panayang salita ng salita. Do you want steak? Seafood? Anything? Hindi naman ako maarte sa pagkain. Masarap ang tibong nila dito at yung salad. Hindi na si Sabina sumalungat nang umorder ito sa waiter. Maya-maya pa nag-serve ng mga to ng red wine. Cheers to a job well done. Sabi ko na kay Papa ang magandang balita at natutuwa siyang magandang resulta ng pakikipag-usap mo sa TNS. Yes, I did my best to win them back. But I am curious, ano naging alitan niyo ni Harvey para umatras sila sa partnership sa atin? Those were the times I found out that Sarina was pregnant again with her second child. Palaging mainit ang ulo ko nun. May mga demands sila na hindi ko nagustuhan. Paliwanag ni Calvin. How about this time? Paano kung may demands ulit sila na hindi mo magustuhan? Magagalit ka na naman at babaliwalain mo lahat ng efforts ko na bumalik sila sa kumpanya? No, diretso naman ni Calvin na sagot. I will let you handle their concerns. But, ano naman yung but na yan? Hands off sila sa'yo. Hindi si Sabina kaagad nakapagsalita dahil nag-serve na ng waiter ng order nila. Pero nang maiwan na ulit silang dalawa sa sulok ng restaurant na yon ay saka na siya nagsalita. Sandali nga, what do you mean hands off sila sa akin? You are mine, Sabina. Nag-usap na tayo dyan. Sinasabi mo bang makikipag-flirt ako sa kanila? For your information, I didn't like what Harvey did. Pero dahil kailangan ko makuha ang approval niya, kailangan ko tikisin ang mga ganong gestures ng mga kliyente nyo. Okay, I'm sorry. Mabilis nang tinapos ang pagkain. Totoong masarap ang steak at habang kumakain sila, ay naglalahad si Calvin sa magiging direksyon ng Ortega shipping line. Nawala na rin kahit paano ang inis sa dibdib niya dahil nagpalitan na sila ni Calvin ng mga ideya. Nakikinig to sa bawat suggestion niya. Napakarami pa nating trabaho para lumiban sa trabaho, Calvin. Pagdadahilan ni Sabina. Ang totoo, kanina pa siya naghahanap ng idadahilan. Hindi niya gustong magpunta sa kondo kung saan maniningil na ito ng napagkasunduan nila. We will be preparing our next presentation with Speedy Courier where we can do it at home. Hindi ka naman kasama sa rank and file. Employees na kailangan na sa pwesto palagi 8 oras ng trabaho. Inaatake ng alta presyon si Mama. Wala na isang katulong dahil kinuha ng anak. Hindi pwedeng hindi ako uuwi dahil tsak nangahanapin ako sa bahay. Alam ni Mama na kabalik na si Dennis sa Canada. Okay, let's just stay in the condo until 8 in the evening. Pagpayag naman ni Calvin. Pero may 3 araw pa rin akong hinihingi sa'yo na doon ka matutulog kaya mag-isip ka na ngayon pa lang kung anong idadahilan mo sa mama mo. Oh please,
Inubos niya laman ng kupita saka nakikiusap na humarap kay Calvin. I'll stick to my decision. Hindi mo ko ititira at hindi mo ko aangkinin na tila wala kang asawa. Si Sarina ang may kasalanan sa'yo. Huwag mo ibuntun lahat sa akin. Sandali naman itong hindi nakasagot. Saka iiwas ni Sabina na tumuloy sila sa kondo ay kusang saan nauwi ang pag-uusap nila hanggang naubos ang laman ng bote ng red wine na nasa mesa. Nagaya na siyang umuwi pero hindi pa rin siya nanalo dahil doon din siya inuwi ni Calvin. Nasa 12th floor sa isang mamahaling kondo sa Green Hills siya nito dinala. Tulad ng inaasahan, bago at mamahalin ang lahat ng gamit doon. Hinayaan siya nitong suriin niyang kabuuan ng unit na may isang silid lang. Maliit na kusina at maliit na living room. Parang isang suite sa hotel. Nga lamang nasa pangalan niyang kondo dahil hindi pa man siya nakakaupo sa sofa ay pinapirma na siya nito ng kung ano-anong dokumento para mailipat sa pangalan niya ang unit. Pagkatapos niyang pumirma ay lumabas siya sa balkonahe. Ang nagtataasang building ang natanaw niya. Naramdaman niyang lumapat ang dalawang kamay ni Calvin sa bewang niya na nagdulot ng init sa buo niyang katawan. Nakainom silang pareho at nakatulong espiritu ng alak para manumbalik ang damdaming inuukol niya noon pa kay Calvin. Pilit niyang kinukubli pero nasa sulok lang pala sa dibdib niya. Ang sumunod na ramdaman ni Sabina ay ang hininga nitong nasa punong tenga niya. Lumapat ang likod niya sa matipuno nitong dibdib. Wala siyang kakayanan na ilayo ang sarili. Tila kinikiliti pang ang tiyan niya pababa sa puson dahil tinutusok ang likod niya na nakabukol nitong harapan. Iniyakap ni Calvin ang mga braso sa katawan niya kaya't lalo siyang natunaw sa mga bisig nito. Naaamoy pa niya ang alak sa bibig nito sa bawat marahas na paghinga. Sabihin mo sa mama mo na ikaw ang bumili nito and that you need to come here 3 times a week so you can have your own space. Kapag umuwi si Sarina sa bahay, doon ka rin uuwi. I have no interest with Sarina anymore. Keep that in mind. Gumapang isa ni Calvin na kamay na ikinahina ng mga tuhod ni Sabina. Tinutukso-tukso siya ng pinag-init lalo ng kanyang katawan. Nakailang lunok din siya para panaigin ang matinong kaisipan. Pero alam niyang minuto lang ang lilipas, tuluyan na siyang madadarang sa panunukso ni Calvin. Did you miss this? Pabulong nitong tanong. No, pagsisinungaling niya, naging mapusok ito. Yeah, you can deny it. Bumaba isa nitong kamay sa pagitan ng hita niya. Itinaas itong palda niya pero mabilis siyang napigil. Hindi dahil hindi niya gusto kundi dahil nasa labas sila ng balkonahe. Baka may makakita sa atin. Mabilis si Sabina na kumawala sa mga bisig nito saka siya pumasok sa loob ng silid. Nakasunod naman si Calvin sa kanya. I won't deny that I miss you. Wika nito na hinubad ang suot na polo shirt. Pagdating nila sa living room. Baka si Sarina ang tinutukoy mo. Kunwari ay inusisa ni Sabina ng TV at naghanap doon ng palabas. Hindi niya gustong dumakong mata niya sa matipuno nitong dibdib. It was you who I made love to before the wedding. That was the best make love I ever had. Kinuha ni Calvin ang remote control ng TV sa kamay niya saka siya iniharap. Wala na siyang kawala dahil inangkin na nitong mga labi niya bagamat sandali lang yon. I miss you, Sabina. Gusto niyang pamulahan ng mukha sa diretsyo nitong pag-amin. Ni hindi niya akalain na sa halip na mabastusan siya sa sinabi nito ay lalo lang yung nagdulot ng kiliti sa buong katawan niya. Mahirap kumawala sa mga bisig ni Calvin, lalo na't para siyang kandilang nauupos doon. At mahirap itanggi ang damdamin ni Sabina lalo na't may alak ang katawan niya ngayon. Para siyang lalong nalalasing sa paglalaro ni Calvin at hindi na napaglabanan pa ni Sarina ang init na ipinaparamdam sa kanya ni Calvin hanggang sa tuluyan siya nitong angkinin. Kailangan ko nang umuwi, may katulong ang mama mo, hindi siya magugutom doon. Kinuha ni Calvin ang telepono para maghanap ng ma-order na pagkain. Hindi niya pa gustong maghiwalay sila ni Sabina. Kung pwede nga lang ay dito na sila matulog pareho dahil gusto pa niya itong makasalo sa buong magdamag. Hindi makaidlip si Sabina kahit na anong pilit niya. 4:00 pa lang ng hapon at si Calvin ay nasa balkonahe na tila nagtatrabaho dahil nasa ibabaw ng mesa ang laptop nito. Gustong gusto niya nang umuwi. Makakalaro sana niyang anak kapag ganitong maaga siyang natapos sa trabaho. Bukas ay sa speedy courier naman ang punta niya na kailangan din niyang puntahan. Sayang ang nilalagi niya sa kondo ni Calvin na wala namang ibang gusto kundi ang gamitin siya kapalit ni Sarina. Hindi nga niya siguro may tatanggi ang damdamin niya kay Calvin pero maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi siya dapat narito.
Ramdam ni Sabina kaagad ang masakit na katawan nang pinilit niyang bumangon. Dahan-dahan lang hakbang niya nang hindi siya makagawa ng ingay. Pagdating sa banyo ay kagad siyang naghilamos at naglinis ng katawan. Kailangang makauwi siya sa bahay ng mama niya kahit na 6:00 ng gabi. I told you to rest. Bakit nagmamadali kang umuwi? Kumabog ang dibdib ni Sabina nang marinig ang boses ni Calvin na nasa pinto ng banyo. Kung bakit kasi nauuso na sa mga condo at hotel ang walang saraduhan sa banyo. Sinabi ko naman sa'yo na oras lang ang pwede kong ilaan. Magre-review pa ako para sa presentation bukas sa Speedy Courier. Kaagad ni Sabina na itinali ang roba na hindi siya humaharap na nakahubad kay Calvin. Speaking of Speedy Courier, I want to go with you tomorrow. Wala naman na doon ang manager na nakasagutan ko noon. Sasamahan na kita sa presentation mo. Talaga? Hanggang sa opisina ng CEO, hindi ni Sabina na itagong pagkatuwa. Hindi rin birong humarap sa mga kliyente, lalo na't bago pa lang siya sa Ortega Shipping. At ang Speedy Courier ay higit na malaking kumpanya kaysa sa TNS. On one condition. Isang pilong ngiti ang sumilay sa labi ni Calvin habang lumalakad palapit sa kanya. Kasunod ay ang pagtanggal nito ng body fit nitong t-shirt. Puro ka na lang kondisyon, umirap si Sabina bagamat hindi na siya makakaatras. Napakaliit ng banyo doon para makaiwas kay Calvin. Ikaw rin naman mahilig sa kondisyon na. At wala namang kaso yon. I think any relationship needs compromise. Kung kaya ko namang ibigay ang mga kondisyon mo, bakit naman hindi? Ano na naman ba kondisyon mo? Tanong niya matapos ang mahaba nitong litanya. I want to taste your sweet body again. Pinamulahan sa Sabina ng mukha sa pagiging prangka nito. At aaminin man niya o hindi, gusto rin niyang pinahayag nito. Wala na nga yata talaga siyang kawala kay Calvin. Noon at ngayon ay alipin siya ng damdamin niya dito. I can't believe you still blush. And I like the way you're biting your lips. Kailan naman yung akong kakagatin mo? Tumigil ka nga, Calvin. Winaksi ni Sabina ang kamay nitong lalapat sana sa pisngi niya. Kumakbang siya palabas ng banyo pero nahagip din itong bewang niya. Ako na lang ang kakagat sa'yo. Bulong nito sa tenga niya na nagdulot ng kiliti mula sa tiyan niya pababa. Ang hirap humindi kung tinatraidor din siya ng sariling katawan. Iniharap ni Calvin ang mukha niya at wala siyang nagawa kundi ang tumugon sa halik nito. Mabilis itong natanggal ang roba niyang suot. Sa isang iglap lang ay nagbabaga ng muli sa pagnanasang katawan niya. Isinandal siya ni Calvin sa dingding. Do you like what I'm doing to you? Tanong nito. Answer me, babe. No, that hurts. Ako lang bang may gusto nito? I am trying my best to pleasure you even if it kills me. Bakit pa sa lahat ng gawin ko wala na yatang tama? Nahimigan ni Sabina ng insekuridad sa tinig nito. Pilit lang naman niyang tinatagong damdamin niya kaya siya nagsinungaling. I want to hear. You want me to. Sabina, it would make a lot of difference. Gusto ni Sabina na itanong kung anong ibig nitong sabihin pero nalulunod na siya sa sensasyon. At sa kaibuturan ng puso niya ay gusto niyang bigyan din ng kasiyahan si Calvin. Yes. Yes, what? You want me to? You like it when I make you love to you like this? Yes, I like it too, babe. I want to be inside you like this forever. You are mine, Sabina. At muling inangkin ni Calvin ang dalaga. Pareho din silang humintot, parehong wala nang binitawang salita pagkatapos. Nang ibaba ni Calvin ang isa ni Sabina na paa ay saka pa lang niya ito itinulak at saka siya bumalik sa banyo. Nang lumabas siya ay nasa dining room na ito at inihahandang hapunan nila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.